Isang mainit na namang usapin at pinakabagong balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating programa, ating kikilatisin ang makabuluhang kaganapan sa ating gobyerno, lalo na sa politika. Tayo ay magbibigay linaw at magbibigay kaalaman sa mga mahahalagang isyu na dapat nating malaman at pagtuunan ng pansin. Ito ay magbibigay linaw sa ating mga kaisipan upang maging wais sa pagboto sa mga susunod pang mga eleksyon. Dahil nga ay wala nang pwedeng maiturong pagbibintangan itong si Presidenteng Kuting ng Norte Jr. ay idinawit na niya ang pangalan ng dating Pangulo na si Yumaong Cory. Dito nga sinabi sa kanyang panayam mas iniidolo daw niya itong si Cory kesa sa kanyang ama sa pamamalakad ng bansa, kaya na lamang hindi na talaga nagkapagtataka. Dito nga natin mapapatunayan na kaya naman pala bagsak ang ating bansa, partikular na ang ating ekonomiya, kasi naman ang instructor naman nitong si Kuting ay isang magnanakaw o makakaliwa. Kalaban pala ng gobyerno ang nagturo dito kay Kuting ng Norte na ito. Kaya na lamang ang ating bansa ay lugmok sa kahirapan at pati na rin ang ating mga mamamayan ay sobrang naghihirap na. Dahil nga sa pangyayaring ito, hindi napigilan ng mga netizen na maglabas ng kanilang saloobin sa isyung ito. Ayon nga sa mga netizens, allegedly, ang hiling daw ni Senior kay Cory just after EDSA ay huwag pabayaan ang energy sector at ituloy ang Bataan plant and also maintain flood waterways. Pero ayaw ng Aquino na ituloy lahat yung Kuting Senior projects dahil ayaw nilang ma-recognize pa ang Kuting legacy. Dapat naging lesson yun kay Junior dahil sa maling foreign policy at maraming binawi ang foreign investors sa infra projects na inumpisahan ng past administration. At yung natapos naman ay inangkin, then wala na ngang ginawa, ay ninanakaw ang pondo ng flood control, wala na ginagawa, magnanakaw pa at di alam, sinasabi at nangyayari sa kanyang pinamumunuan. Parang lutang na lutang at walang punto ang sinasabi. Mauulit kaya ang history? Bakit kasi hindi na yan patalsikin? Dapat magkaisa na ang taong bayan, mga AFP men in uniform, makipagtulungan na kayo. Apektado na pati mga pamilya nyo, maawa kayo. At sa taong bayan, imulat nyo ang mga mata nyo, gising na. Kaya ngayong darating na eleksyon, hindi tayo magpapadala sa suhol or ibenta ang mga ating boto.